Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2551 hanggang Kabanata 2560. Kabanata 2551. Panatilihing buhay sila. May mga bagay akong kailangang itanong sa kanila, sabi ni Hansen kay Elysian Moon, na muntik nang patayin si Jiang Sheng. Ibinaba ni Elysian Moon ang kanyang papel na payong at walang emosyon na tumingin kina Jiang Sheng at sa iba pa. Ang tatlong natira ay malubhang sugatan. Kahit sa simpleng tingin, halatang-halata ang grabeng lagay nila. Ngunit nakulong sila sa loob ng dungeon area, kaya wala silang tsansang makatakas kahit anong pilit. Ginoong Ji, ano ba ang manikang ito? Tanong ni Hansen habang nakatingin kay Jiang Sheng na duguan ang buong katawan. Ngayong nasa mga kamay mo na ako, pwede mo na akong patayin kung gusto mo. Pero sinisigurado kung wala akong sasabihin, sagot ni Jiang Sheng. Ngumiti si Hansen. Mukhang ayaw talagang magsalita ng prinsipe. Kung may balak siyang makipagkasundo, sana'y nakipag-usap siya ng maayos sa halip na magpahiro. Iwinasiwas ni Hansen ang kamay, at sa isang kisap mata, nawala ang dalawang half-deified na demonyo sa liwanag ng bahaghari. Wala ni anino o buto ang natira. Ginoong Ji, sabihin mo kung saan nanggaling ang Demon Doll, at pakakawalan kita, sabi ni Hansen ng dahan-dahan. Nagbago-bago ang ekspresyon ni Jiang Sheng, pero ngayong pagkakataon, hindi na siya kasing sigurado gaya kanina. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita rin siya. Kung sasabihin ko, papakawalan mo ba talaga ako? Tumawa si Hansen. Ginoong Ji, kahit gaano ka pa kayabang, isa ka lang patpatin sa paningin ko. Mabuhay ka man o mamatay, wala yang epekto sa akin. Kaya wala akong pakialam kung anong mangyayari sa'yo. Ngumitngit sa galit si Jiang Sheng at tiningnan si Hansen. Para bang napilitan siyang gumawa ng mabigat na desisyon. Sige, sasabihin ko kung ano ang Demon Doll. Pero kailangan mong ipangakong pakakawalan mo ako. Tumigas ang mukha ni Hansen at hindi nagsalita. Itinaas niya lang ang kamay at may lumitaw na liwanag ng bahaghari. Okay, sasabihin ko na. Sasabihin ko na. Gulat na sigaw ni Jiang Sheng. Akala ni Jiang Sheng ay nagkamali si Hansen sa pagpatay sa dalawang demonyo. Akala niya, dahil siya na lang ang natira, hindi siya papatayin ni Hansen kung gusto nitong malaman ang sikreto ng Demon Doll. Pero ngayon, napagtanto niyang kayang-kaya ni Hansen pumatay ng dalawang half-deified. Kaya posible ring patayin siya kahit prinsipe pa siya. Sa totoo lang, baka hindi ganun kahalaga ang sikreto sa Demon Doll para kay Hansen. Huwag mong hayaang isipin kung nagsisinungaling ka. Kung hindi man kita gustong patayin, mapipilitin akong gawin iyon bilang parusa, malamig na sabi ni Hansen. Alam ni Hansen na si Jiang Sheng ay duwag na nagtatapang-tapangan lang. Kung may tauhan siya sa paligid, baka nagpanggap pa itong matapang. Kaya mas pinili ni Hansen na patayin na agad ang mga kasamahan nito para diretsyong usapan na lang. Ngayong siya na lang ang natira, mas bukas na makipag-usap si Jiang Sheng, kahit mahina ang kanyang loob. Halatang gumuho na ang kanyang determinasyon. Hindi nagtagal at nalaman ni Hansen ang kwento sa likod ng Demon Doll mula kay Jiang Sheng. Hindi raw alam ni Jiang Sheng ang lahat. Basta't alam niyang gawa raw iyon ng Demon Alpha. May malakas na vitality at bihasa sa kapangyarihan ng Sky Demon. Mas nakakatakot pa raw kaysa sa mga tunay na demonyo. Pero walang may alam kung paano ito nilikha o kung anong materyales ang ginamit. May haka-haka na mula raw ito sa mga Demon Elite pero kakaunti lang ang may ganoong talento. Bukod pa doon, wala namang Demon Elite na nawala sa talaan. Kaya imposible raw iyon. Pati mismong Demon Society ay kakaunti lang ang alam tungkol sa Demon Dolls. Tanging mga core supervisor lang ang may ideya. Ilan lang ang binigyan ng Demon Alpha ng ganoong uri ng manika. Kahit ilang beses na pinilit ni Hansen, hindi pa rin isiniwalat ni Jiang Sheng kung paano talaga ito ginawa. Malamang ang Demon Alpha lang ang may alam. Ilan ang Demon Dolls? Tanong ni Hansen, halatang naniniwalang nagsasabi ng totoo ang bihag. Hindi ko alam ang eksaktong bilang. Pero alam kong may higit sa 12. May ilang ibinigay ang Demon Alpha, at may mga natitira pa. Alam kong may 3 deified Demon Dolls. Ang iba ay half-deified lang, tuloy-tuloy na sabi ni Jiang Sheng, desperadong mabuhay. 3 deified Demon Dolls.
Gulat ni Hansen. Sa ngayon, hindi na sikat ang mga demonyo bilang malakas na lahi. Pero kung may tatlong deified demon dolls sila, baka mas malakas sila kaysa sa iniisip ng lahat. Mukhang mas malakas pa ang mga demonyo kaysa sa inaakala natin, sabat ni Gu Qingcheng. Nag-isip din si Hansen. May kakaiba talaga sa Demon Alpha. Baka yung mga demon dolls ay mga Shire Kings na nakapasok sa Geno Universe mula sa Shuros Graveyard. Ibig sabihin, may koneksyon sa dugo ang mga demonyo at mga Shire. Pero bakit ginawa silang manika? Hindi alam ni Hansen ang sagot, kaya tinanong niya si Jiang Sheng kung paano kontrolin ang isang demon doll. Ipinaliwanag ito ng lalaki ng detalyado. Pero kahit alam mo kung paano, kailangan mo pa rin ng Sky Demon Power para magawa iyon, sabi ni Jiang Sheng. Pero na-activate na ni Hansen ang Purple Horn. Gumalaw ang demon doll. Napanganga si Jiang Sheng at napatigil. Mukhang madali itong gamitin, sabi ni Hansen habang hawak ang Purple Horn na bumubuga ng usok na kulay ube. Basta't hawak ni Hansen ang sungay, kaya na niyang kontrolin ang demon doll sa pamamagitan ng kanyang isipan. Kaya nitong sundin ang mga utos at kahit simpleng kilos ay nagagawa nito ng kusa. Ginoong Hansen, sinabi ko na ang lahat. Wala akong nilihim. Pwede na ba akong makaalis? Takot na tanong ni Jiang Sheng. Sino nagsabing pwede kang umalis? Nakangiting sagot ni Hansen. Pinangako mong papakawalan mo ako. Babawiin mo ba ang pangako mo? Gulat na sigaw ni Jiang Sheng habang namumutla. Sinabi kong papakawalan kitang buhay. Hindi ko sinabing palalayain kita, sagot ni Hansen. Mula ngayon, ikaw ang ha-attack ng karwahe ko. Gitling-gitling-gitling. Humihila ng karwahe. Sa core area, may ilang kings na nangangaso ng Xenogeneic. Malapit na nilang mapatay ito nang may bigla silang napansing papalapit. Matagal silang napatitig, naguguluhan, bago nila naunawaan ang nakikita. May papalapit na demonyo. May mga lubod sa kanyang balikat, at para siyang humihila ng rickshaw. Uy, hindi ba si Jiang Sheng yan? Anong ginagawa niya? Gulat na tanong ng mga kings. Karamihan sa kanila ay hindi makapagsalita. Hila-hila ni Jiang Sheng ang isang bronze na karwahe. Wala itong bubong, pero may payong na nagbibigay ng lilam sa mga nakasakay. Sa loob ng karwahe, may isang lalaki at dalawang babaeng magaganda, na nakaupo sa magkabilang gilid ng lalaki para bang dalawang asawa ng isang hari. Kabanata 2552. Wala naman talagang balak si Hansen na pahiyain si Jiang Sheng, at ayaw rin niyang sumakay talaga sa karwahe. Gusto lang niyang makita kung may mga demonyong malapit sa paligid. Kung may nais mang iligtas si Jiang Sheng o gustong patayin si Hansen, mahirap gawin iyon sa core area. Malamang ay mapilitan silang gamitin ang kanilang demon dolls. Ang tunay na layunin ni Hansen ay painan ang mas maraming demon dolls para maaga niya ang mga ito. Masarap sa pakiramdam kung may ilang deified demon dolls siyang sariling pag-aari. Isang napakakakaibang bagay ang demon dolls. Ang demon doll na nakuha ni Hansen ay may sariling lakas ng buhay at may bahagyang kakayahang mag-isip. Pero hindi ito kailanman nagmukhang tunay na buhay. Nagkakaroon lamang ito ng isip kapag tumatanggap ng utos mula sa Purple Horn. Kapag walang kumokontrol, para lamang itong nakatayong robot na walang silbi. Isa pa, bawal sana ang magdala ng anumang buhay na nilalang sa core area. Pero nakakapasok ang demon dolls doon, ibig sabihin, hindi ito itinuturing na tunay na buhay. Hindi lang alam ni Hansen kung ang mga deified demon dolls ay pwedeng makapasok din. Kung oo, mas malakas pa sana ang mga demonyo kaysa sa mga Extreme King sa loob ng core area. Siyempre, haka-haka lamang ito ni Hansen. Maaaring hindi rin talaga pwede ang mga deified demon dolls doon. O baka ginagamit lang ito ng mga demonyo sa lihim upang hindi kumalat ang balita sa ibang lahi. Gitling-gitling-gitling. Halina't tingnan nyo. Bago na naman. Si Jiang Sheng ng mga demonyo ay humihila ng karwahe. Paborito pa naman siya ng Demon Alpha. Ang yabang dati, pero ngayon isa na lang siyang tagahila ng rickshaw. Sino kaya yung nasa karwaheng hinihila niya? Baka naman isa sa mga hari ng Extreme King. Anong hari ng Extreme King ang may kakayahang ganoon? Wala sa kanila ang makakagawa niyan. Biro mo ba yan? Sa universo na ito, sino pa ba ang mas malakas kaysa sa Extreme King? Huwag mong kalimutan si God's Daddy. Si Hansen ba? Buhay pa pala yun. Patay. Buhay na buhay. Pinilit pa nga niya si Jiang Sheng na humila ng karwahe, at may kasama pa siyang dalawang napakagandang babae. Kita mo ba yung dalawa? Sa lahat ng lahi, wala pang mas gaganda pa sa kanila. Mapapatay ako ng walang pag-aalinlangan kung makasama ko lang kahit isa sa kanila. Ganon ba sila kaganda? Hindi ako nagbibiro.
Nakakita na ako ng prinsesa ng Extreme King, pero wala yon sa dalawang yon. Para lang silang mga aliping babae kung ikukumpara. Kung ganun, kailangan kong masilip ng mas malapitan. Gitling gitling gitling. Nakayuko lang si Jiang Sheng habang patuloy na hinihila ang karwahe. Wala siyang imak. Galit na galit siya at sa isip niya ay, Hansen, hayop ka. Pag nabigyan ako ng pagkakataon, papatayin talaga kita. May kumuha ng video ng eksena at ikinalat ito. Lahat ng sulok ng universo ay nakapanood kung paano naging tagahila si Jiang Sheng para kay Hansen. Halos samuka ng dugo ang mga pinuno ng demon sa hiya. Bukod pa doon, patay na ang mga elite na kasama ni Jiang Sheng. Malayo pa ang backup at matagal bago sila makarating. Plano sana ni Hansen na painan ang iba pang demonyo, pero hindi sila dumating. Naiinis na sina Gu Qingcheng at Elysian Moon dahil sa dami ng lalaking bastos na naakit sa kanila. Buti na lang at sa simula lang sila nagpapakita. Di kalaunan, tinakpan nila ang kanilang mga mukha. Nag-armor pa sila para walang bastos na makasilap. Kahit ganun, marami pa rin ang dumadayo para manood. Siyempre, ang iba ay nandoon para sa mga babae, pero karamihan ay gusto talagang makita si Hansen. May ilan sa kanila ang gustong humingi ng biyaya o subukang dakpin siya. Pero nung nakita nilang half-deified na demon si Jiang Sheng ay humihila ng rickshaw para kay Hansen, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas gumawa ng kaguluhan. Kung may magtatangka man, hihintayin nilang dumating ang mas malalakas na elite. Gitling gitling gitling. Lumipas ang kalahating araw ng paglalakbay ni Hansen hanggang sa may naglakas loob hamarang sa kanyang daan. Tingnan nyo, may dumating. I-video agad. Silipin natin kung sino ang humaharang kay Hansen. Hindi ba't si Autumn Wind ng IG race yan? Hehe, sikat ang mga IG sa pagiging babero. Malamang sa mga babae siya interesado. Ang IG ay may mataas na reputasyon sa mga high races. Maraming elite sa kanila, at eksperto sila sa pana. Karamihan sa kanila ay nagiging hard archers. Si Autumn Wind ang pinakamahusay na archer ng kanilang lahi sa nakaraang siglo. Isa siyang half-deified, at malamang maging deified din balang araw. Baka kaya niyang talunin si Hansen. Hindi yata si Hansen ang target niya, kundi yung dalawang babae. Hindi ko rin sa tingin na kakayanin niya. Ang bansag kay Hansen na God's Daddy, ay hindi basta biro. Pati mga deified elite ng Extreme King ay di siya madakip. Ano pa kaya si Autumn Wind? Posible rin. Sa Changxia system at mga chaotic system, masyadong komplikado. Sa core area, hindi ganoon kadaling magtago. Gitling gitling gitling. Habang abala ang mga tao sa usapan, lumapit ang bronze karwahe ni Hansen kay Autumn Wind. Tiningnan ni Hansen si Autumn Wind. Kamukha ito ng isang tao. Mas maliit at payat kaysa sa kanya, pero may maamong mukha. Mahaba at matulis ang mga tenga. Pilak ang buhok at may transparent na pakpak sa likod, parang elf sa mga alamat. Bakit mo ako hinaharangan? Malamig na tanong ni Hansen. Tumingin si Autumn Wind kina Gu Qingcheng at Elysian Moon at nagsabing, narinig kong may dalawang napakagandang dilag daw dito. Sinasabing ang kanilang kagandahan ay nakakapagpatigil ng universo. Kaya narito ako upang masilayan sila. Akala ko'y kwento lamang, pero kahit wala pa akong nakikita, parang lasing na ako sa kanilang presensya. Sulit na ang pagpunta ko rito. Maaari bang ipakita ninyo ang inyong mga mukha? Kahit mamatay ako pagkatapos, ayos lang. Umuwi ka na habang kaya mo pa, malamig na tugon ni Hansen. Seryoso ako, mga binibini, kung papayagan nyo akong makita kayo, handa akong maging alipin ninyo. Kahit magpakamatay ako agad, wala akong pagsisisi. Hindi pinansin ni Autumn Wind si Hansen, sa halip ay nakikiusap kina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Kahit marami siyang sinabi, halatang wala naman siyang balak makipaglaban. Papasabihan na sana ni Hansen si Jiang Sheng na ituloy ang paglalakad, pero bigla na lang nagsalita si Elysian Moon, makikita mo ang aming tunay na anyo, pero kung matatalo mo muna siya. Gawin mo yun, at makikita mo kami. Nagulat ang maraming king sa narinig. Akala nila ay kaalyado ng mga babae si Hansen, pero iba ang ipinahiwatig ni Elysian Moon. Naisip nila na baka bihag lamang ang dalawang babae ni Hansen, isang halimaw. At sa dami ng nagngangalit na dugo, handa na ang ilan na magligtas ng mga dilag. Kabanata 2553. Dahil sa mga video na ginawa at ipinamahagi ng mga hari sa core area, maraming elite sa buong universo ang nakapanood ng mga pangyayari roon. Pagkarinig sa sinabi ni Elysian Moon, maraming galit na mata ang nakatutok kay Hansen. Hindi mabilang na mga kabataang lalaki ang gustong bugbugin si Hansen para mailigtas ang dalawang magagandang babae.
Siyempre, karamihan sa mga kabataang iyon ay walang sapat na ranggo para makapasok sa core area. Ang mga hari sa loob ng core area ay hindi rin kumilos. Totoo ba ang sinabi mo? Tanong ni Autumn Wind na may kasabikan at kumikislap ang mga mata. Kung hindi ka naniniwala, bakit mo pa ako tinatanong? Ngumiti si Elysian Moon. Naniniwala ako, ginang, tumanggo si Autumn Wind, saka lumingon kay Hansen. Pwede ba tayong maglaban? Huwag kang mag-alala, babatukan lang kita bilang pagsunod sa kahilingan ng ginang. Hindi kita papatayin. Ang lakas ng loob ng taong ito, naisip ni Hansen habang pinipigilan ang kanyang tawa. Tiningnan niya si Autumn Wind at sinabing, sige, lalaban ako. Kung manalo ka, makikita mo ang mga babae. Pero kung ako ang manalo, ano ang makukuha ko? Tama, tumanggo si Autumn Wind bilang pagsang-ayon. Anong gusto mo? Nagulat si Hansen. Hindi niya inakala na sasang-ayon agad si Autumn Wind. Tiningnan niya ito na tila natatawa sa kakatuwang personalidad nito. Tahimik sandali si Hansen at saka nagsalita, kung matalo ka, ikaw naman ang maghila ng rickshaw tulad ng ginagawa niya. Sige, agad na sagot ni Autumn Wind na hindi man lang nagdalawang isip. Marahil ay kampanteng hindi siya matatalo. Bumaba si Hansen sa karwahe at tumayo ng mga 10 metro mula kay Autumn Wind. Tumingin si Autumn Wind kay Hansen at sinabing, gamitin mo ang kahit anong atake mo. Kapag nasaktan mo ako, panalo ka. Mas malala pa magsalita tong taong to kaysa sa akin, inisip ni Hansen habang nakatitig kay Autumn Wind. May busog ito sa likod, kaya't sinabi niya, pahiram ng busog mo. Panapanain kita. Kapag di mo naiwasan, talo ka. Putik, bastos tong si Hansen. Alam niyang ang busog ni Autumn Wind ay ang deified treasure ng mga Aichi na tinatawag na Windstring. Gusto niya lang kunin iyon. Sino ba namang may lakas ng loob gumawa nun? Akala niya siguro bobo si Autumn Wind. Kakaunti lang ang nagbibigay ng deified treasure, lalo na sa kalaban. Tuldok. Habang nagrereklamo ang mga tao, inabot ni Autumn Wind ang kanyang busog at quiver kay Hansen. Nagulat ang mga hari sa paligid. Talagang pinahiram niya. Putik. Jackpot si Hansen. Tumakbo na siya. Talaga bang gagamitin niya ang busog? Binigay nga talaga sa kanya. Sige lang. Bananain mo ako hanggat gusto mo, sabi ni Autumn Wind na parang kampante at walang iniintinding panganib. Kinuha ni Hansen ang busog at quiver. Napansin niyang may 10 palaso sa loob. Sabi niya kay Autumn Wind, may 10 palaso ito. Panapanain kita ng 10 beses. Kapag wala akong tinamaan, talo ako. Tumanggaw si Autumn Wind. Sige, kapag kahit isang palaso mo ay tumama sa akin, talo na ako. Hindi na nagsalita pa si Hansen. Hinawakan niya ang windstring ng mahigpit. Mukha itong pangkaraniwan. Para lang itong yari sa mga lumang baging. Ang kwerdas ay halos hindi makita, manipis na tila hibla ng buhok. Tila sobrang sikip ng pagkakabigkis, hindi mo alam kung anong nilalang ang pinagkuhanan ng litid para rito. Nang hawakan ni Hansen ang busog, medyo sumeryoso ang mukha ni Autumn Wind. Napansin niyang bihasa si Hansen sa paggamit ng busog. Halatang eksperto ito. Pero hindi dahil bobo si Autumn Wind kaya niya ito ibinigay. Sa katunayan, matalino siya. Kakaunti lang ang makakagamit ng windstring. Isa ito sa mga lihim na kayamanan ng mga Aichi, at tanging ang may dugo ng Aichi lang ang makakagising dito. May sariling espiritu ang windstring, at tinanggap na nito si Autumn Wind. Kahit maagaw ito, hindi naman ito mapapagana ng iba. Alam ni Autumn Wind na kahit subukan ni Hansen, mabibigo siya. Baka masaktan pa siya ng mismong busog. Nagpakabait lang si Autumn Wind dahil gusto niyang aipakitang maginoo siya sa dalawang babae. Kung bananain siya ni Hansen gamit ang windstring, hindi na niya kailangan pang umiwas. Hindi ito tatama, at baka si Hansen pa ang mapahamak. Nang makita ni Autumn Wind kung gaano kahusay si Hansen sa paghawak ng busog, nagduda siya. Sa antas ng kakayahan ni Hansen, dapat alam nito ang tungkol sa windstring. Kaya't nagtaka siya kung bakit ito humiram. Hinaplos ni Hansen ang katawan ng windstring. Sa kanya hinawakan ang kwerdas gamit ang 2 daliri at sinubukang hilahin. Habang pinanunod ng lahat, hindi gumalaw ang kwerdas na parang hibla. Paf! Halos masamid ang mga hari at mararangal na nilalang sa kanilang iniinom. Makalipas ang ilang sandali, hindi pa rin maigalaw ni Hansen ang kwerdas. Wala nang silbi ang laban. Hindi na nga siya makabunot ng palaso. Masyado talagang inosente si Hansen. Akala ba niya talagang binigay ni Autumn Wind ang busog dahil mabait siya? Windstring yan. Kung wala kang dugong Aichi, hindi mo yan magagamit. Oo nga pala, windstring nga pala ito.
Noong bagsak ang mga Aichi at namatay ang huling deified nila, inagaw ito ng mga bonus. Sa isang salo-salo, ipinagyabang ito ng hari ng bonus. Pinagamit niya ito sa isang general na dalubhasa sa busog. Kahit anong gawin niya, hindi niya maigalaw ang kwerdas. Pinagsama pa ng hari ang dalawang general, ang isa humawak sa busog, ang isa humila sa kwerdas. Nagtagumpay silang igalaw ito, pero bigla itong nabuhay. Parang kulog ang ugong ng string at pinugutan sila pareho. Mula noon, sinumpa ang wind string. Lahat ng sumubok gamitin ito, napahamak. Hanggang sa maibalik ito sa mga Aichi. Doon lang muli nagliwanag ang pangalan nito. Kaya pala ang bilis ni Autumn Wind magpahiram. Totoo ngang wind string yun. Kabanata 2554. Hawak ni Hansen ang wind string habang banayad niyang hinaplos ang bagting nito. Nangalingkig ito sa kanyang haplos na para bang hinahaplos niya ang isang dragon o tigre. May kaluluwa ang mga espada, at may sariling diwa rin ang mga pana. Kapag mas mataas ang antas nito, mas mahirap gamitin ng iba. Ginamit ni Hansen ang kapangyarihan ng Dangshan Sutra upang buhayin ang kayamanang ito. Kadalasan, nagagamit niya ang karamihan sa mga kayamanang iyon dahil wala naman silang tunay na may-ari. Ngunit ang wind string ay may amo na. Kahit gamitin pa ni Hansen ang kanyang Dangshan area powers, tumatanggi pa rin ito. Hindi niya magawang hilahin ang bagting. Kumapit si Hansen sa tila malambot ngunit matatag na bagting gamit ang kanyang mga daliri. Dahan-dahan, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng Jad-eskan. Naging yelo ang kanyang mga daliri, at lalong lumakas ang enerhiya niya. Ngunit nanatiling hindi matinag ang bagting. Gaano man siya kalakas hamatak, ayaw talagang gumalaw ng wind string. Para bang imposibleng mangyari iyon. Tuwa naman si Autumn Wind sa nasasaksihan. Sinabi niya, may sariling isip ang wind string ko. Hindi ito basta ginagamit ng kung sino lang. Subukan mo na lang ang ibang pana. Ayos lang sa akin. Mas gusto ko ang mga pana na matitigas ang ulo, sagot ni Hansen na may misteryosong ngiti. Mahinang bulong ni Autumn Wind, ayos lang sa akin kung gusto mong subukan, pero huwag mo sanang patagilan pa tong dalawang babae. Walang kailangang hintayin. Pwede na tayong magsimula ngayon. Ito ang unang palaso, sabi ni Hansen sabay bunot ng palaso mula sa quiver. Maginhawa ang pakiramdam ni Hansen nang hawakan niya ang palaso. Isang kakaibang damdamin ang kanyang naramdaman. Sa mga sanctuaries, madalas siyang gumamit ng pana at palaging siya ang pinakamahusay. Noong nasa Blackhawk Military Academy pa siya, siya ang nanguna sa kompetisyong pagpanain. Mahilig si Hansen sa mga pana. Ngunit sa Geno Universe, hindi siya nakahanap ng sapat na malakas na pana. At sa mga labanang malayo ang agwat, ginagamit na lang niya ang arsenal ni spell. Bihira na siyang gumamit ng tunay na pana. Kahit makahanap siya ng magaling na pana beast soul, ibinibigay na lang niya ito sa anak niyang si Hanmenger. Akala niya matatagalan pa bago siya muling gumamit ng pana. Hindi niya inakalang magkakaroon siya ng ganitong pagkakataon. Ang sarap sa pakiramdam na muli akong humahawak ng pana, bulong ni Hansen habang inaayos ang palaso sa bagting ng wind string. Ano bang gusto nitong gawin? Hindi nga niya mahayla ang wind string, tapos lalagyan pa niya ng palaso. Aasahan ba niyang lulipad ito mag-isa? Isip ng lahat habang pinagmamasdan si Hansen. Kita ng lahat na kulang ang lakas ni Hansen. 2 beses na niyang sinubukang hilahin ang wind string pero hindi pa rin ito gumagalaw. Iniunat ni Autumn Wind ang kamay at sinabi, seryoso, ayos lang talaga sa akin kung gagamit ka ng ibang pana. Hindi siya pinansin ni Hansen. Itinaas niya ang pana at ang nakaabang na palaso, sabay gamit ng Jad-eskan. Muling sinubukan ni Hansen na hilahin ang bagting. Isang nakakakilabot na lakas ang bomb-alot sa kanyang mga daliri. Kahit tinutulak niya ito ng buong lakas, hindi pa rin gumalaw ang bagting. Bumaon ito sa kanyang balat at umabot hanggang buto, hindi na kinaya ng proteksyon ng Jad-eskan. Huwag mong pilitin. Kahit isang deified na nilalang ay hirap hilahin ang bagting ng wind string, paalala ni Autumn Wind. Ngunit tuloy pa rin si Hansen. Patuloy siyang humila ng may papalakas na lakas. Sir, tumakas ka na. Sigaw ng isang demon habang nakatingin kay Jiang Sheng na nakahila pa rin sa rickshaw. Nagkunwaring walang naririnig si Jiang Sheng, pero pilit pa rin siyang kinukumbinse ng Demon King. Ngunit isa lang siyang demon roon, wala pa ang mga tunay na demon elites. Ano ba problema ng prinsipe? Umiiral na ba ang katangahan? Bakit hindi pa siya tumatakbo? Tanong ng Demon King. Kitang-kita namang abala si Hansen sa pana, kaya hindi maipaliwanag ng demon kung bakit hindi tumatakbo si Jiang Sheng. Patuloy sa pagkumpas ang demon habang sinusubukang makuha ang pansin ni Jiang Sheng.
Sa inis ni Jiang Sheng, tumalikod ito. Ikaw ang tanga, bulong niya sa sarili. Kung may pagkakataon lang akong tumakas, ginawa ko na. Hindi ko na kailangang paalalahanan mo pa ako. Si Hansen ay nasa tabi ko lang at hindi ko rin kayang galitin ang dalawang babae niya. Wala akong tsansang makatakas. Muling lumipat ng posisyon ang Demon para bumalik sa linya ng paningin ni Jiang Sheng at kumaway muli. Nagmumura na sa isip si Jiang Sheng. Gusto na niyang sampilan ang demonyong ito. Hindi niya kayang magmukhang duwag kung tatakbo siya at mahuhuli uli lalo na sa harap ng maraming tao. Habang pinipilit ni Hansen ang bagting, nagdurugo na ang kanyang mga daliri pero hindi pa rin siya sumusuko. Lalong natuwa ang mga tao. Akala niya kung sino siyang Diyos ng mga Diyos. Bao yan? Hindi alipin ng Diyos. Bakit ba niya pinipilit? Lumaki ulo niyan. Akala niya kayang-kaya na niya lahat matapos ang isang malaking laban. Haha, ngayon makikita ko rin ang kahihiyan ni Hansen. Hindi talaga madaling gamitin ang windstring. Hindi ito para sa mga karaniwang nilalang. Kuwait, habang pinag-uusapan siya ng lahat, tumigas ang mga mata ni Hansen. Isang balabal na gawa sa kulay abong balahibo ang lumitaw sa kanya. Nagningning ito ng liwanag na parang bahaghari. Nakikita ng mga tao ang makukulay na liwanag, ngunit hindi nila maaninag ang simbolo sa likod ni Hansen. Ang buntot ng peacock ay nakabuka na. Ang liwanag nito'y bumalot kay Hansen. Nang matanggap ni Hansen ang pagpapalakas ng Peacock King, kumislap ang kanyang mga daliri ng bahaghari. Lalong tumindi ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Habang tumataas ang nakakatakot na lakas sa loob niya, dahan-daang gumalaw ang windstring. Dahan-dahan, nahila ang pana. Nanginig ang bagting na parang dragon, sabay tunog na tila kulog. Parang sisabog ang mga eardrums ng mga taong nakapaligid. Nanginig ang lahat, nakita nilang nahila na ni Hansen ang windstring. Napatulala ang lahat, tahimik. Ang windstring ay maaaring hilahin gamit ang puwersa. Pero noong sinubukan ito ng dalawang general ng Bona na may pinagsanib na lakas ng isang deified, nagawa lang nila ito ng isang beses, at kamatayan ang naging kapalit. Hindi magandang pangitain ang sumunod sa sino mang pinilit ang windstring. May isa pang deified na nilalang na nagtagumpay ding hilahin ito, pero pagkaraan noon, binagsakan siya ng matinding kamalasan. Ngayon, nakita ng lahat na nahila na ni Hansen ang windstring. Gulat na gulat sila, pero tuwang-tuwa rin. Hindi lang sila namangha na nagawa ito ni Hansen. Excited silang malaman kung kamalasan nga rin ba ang isusunod. Kabanata 2555. Hinatak ni Hansen ang windstring, at ang mabagsik nitong ungol ay lalong lumalakas. Ang mga kalapit na hari ay nakaramdam ng matinding kabog ng dibdib, tila sisabog ang kanilang puso. Habang nilalamon ng pagkabigla ang lahat, alam nilang kailangan nilang lumayo at pagmasdan si Hansen mula sa ligtas na distansya. Nagsimulang sumeryoso ang mukha ni Autumn Wind. Bumubuhos ang pawis sa kanyang noo. Hinahatak ni Hansen ang bagting hanggang sa pinakamalayong kayang abutin. Kung papakawalan niya ito ngayon, hindi sigurado si Autumn Wind kung kaya ba niyang iwasan ang palaso. Kapag buong puwersa ang windstring, kaya nitong saktan maging ang isang deified. Si Autumn Wind ay kalahating deified lamang. Kahit siya pa ang may-ari ng pana, hindi niya tiyak kung kakayanin niyang iwasan ang palasong iyon. Kat! Nang umabot sa kalagitnaan ng paghila ni Hansen sa bagting, pakiramdam niya'y may hamarang. Hindi na niya ito mahailupa, ni maibalik. Sa sandaling iyon, isang malaipo-ipong tanikala ng sangkap ang lumabas mula sa pana. Naging isang nakakatakot na puwersa ito, isang puyo ng espasyo na lumamon kay Hansen. Oh, hindi. Nilalamon siya ng windstring. Kawawa si Hansen. Bakit pa kasi pinahiram niyang malas na pana? Putol na kaya ang ulo ni Hansen? Mahirap sabihin. Marami ng pugot na ulo ang windstring. Bumuhos ang pawis ni Autumn Wind. Kung pakakawalan ni Hansen ang palaso, sigurado siyang hindi niya ito maiiwasan. Habang pinag-uusapan ito ng mga hari, biglang naglaho ang ipo-ipo sa paligid ng windstring. Si Hansen ay nanatiling nakatayo sa gitna ng bagyong iyon. Hawak pa rin niya ang pana, at unti-unti na namang humahatak sa bagting. Hindi siya nasaktan ng windstring. Ang windstring ay patuloy na umuungol sa kanyang mga kamay. Parang ayaw nitong mapasakamay sa kanya, ngunit wala na itong magawa kundi magpasakop. Kaya ito ay nagrereklamo. Kapag gusto kong magpaputok ng palaso, wala kang karapatang tumanggi, sigaw ni Hansen. At sa lakas ng kanyang mga daliri, hinatak niya ng buo ang bagting. Ngayon ay buong-buo na itong nakaunat tila kabilugan ng buwan. Nanginginig ang windstring at naglabas ng galit na sigaw, ngunit wala itong nagawa. Hindi na nito mapipigilan si Hansen. Namangha ang lahat.
Pinilit ni Hansen ang wind string. Kahit ang kapangyarihang lumalamon nito ay hindi nakapagpigil sa bagong tagapanan nito. Para itong babaeng nilapastangan ng lalaking pilit siyang sinakop. Itinutok ni Hansen ang palaso kay Autumn Wind. Namutla si Autumn Wind. Basa na ng pawis ang kanyang damit. Nang makita niyang handa ng pakawalan ni Hansen ang palaso, napasigaw si Autumn Wind, tama na. Huwag mo nang itira. Alam ko na ang kakayahan mo. Hindi siya pinansin ni Hansen. Masyadong mahirap hilahin ang bagting, hindi niya palalampasan ang pagkakataong ito. Whoosh! Nang pakawalan ni Hansen ang bagting, napunit ang espasyo. Lumipad ang palaso, at sa isang iglap, nawala ito sa paningin ng lahat. Nagbago si Autumn Wind, naging tila isang buhawi. Paulit-ulit siyang nagpalipat-lipat ng pwesto, parang hanging hindi masundan. Ngunit sa kung anong paraan, biglang lumitaw ang palasong may balahibo sa kanyang harapan. Patungo ito sa kanyang noo. Wala nang ligtas si Autumn Wind. Ngunit bago ito tumama, biglang nagbago ng direksyon ang palaso. Lumipad ito palayo, patungo sa isang kalapit na planeta. Pang! Tumagos ang palaso sa buong planeta, at sa isang iglap, sumabog ito. Ang shockwave ay lumaganap sa mga kalapit na planeta, at ang mga hari sa paligid ay natamba sa lakas ng pagyanig. Buti na lang at malayo sila sa sentro. Kung hindi, tiyak na napinsala sila. Namutla si Autumn Wind. Kung siya ang tinamaan, siguradong wala nang matitira sa kanyang katawan. Hindi siya makakaligtas. Kahit siya ang gumagamit ng wind string, hindi niya magamit ang ganoong lakas. Hindi siya isang deified, kaya hindi niya kayang ibigay ang buong kapangyarihan ng pana. Salamat sa iyo at hindi mo ako pinatay, Ginoong Hansen. Yumuko si Autumn Wind kay Hansen. Kailangan ko pa bang magpakita ng isa pang palaso? Tanong ni Hansen habang nakatitig kay Autumn Wind. Hindi na po, talo na ako. Tutuperin ko ang usapan. Ako na ang hihila ng rickshaw para sa inyo. Isang karangalan, sagot ni Autumn Wind. Ibinalik ni Hansen ang wind string at ang kaluban nito kay Autumn Wind. Bagamat kaya niyang gamitin ito, kailangan niya ng tulong ng Feather Robe, Jad Escan, at Dangshan Sutra. Ang pagpapakawala ng isang palaso ay mas nakapagod pa kaysa sa isang buong laban. Kahit gaano kagaling ang pana, hindi ito madaling gamitin para sa kanya. At isa pa, hiniram lang niya ito. Balak naman talaga niyang ibalik. Tinanggap ni Autumn Wind ang pana at isinabit sa likod. Lumapit siya sa bronze na rickshaw at tumayo sa tabi ni Jiang Sheng. Hinailan niya ang lubad at nagsabing, Ginoong Ji, simula ngayon magkasama na tayo. Ikinagagalak ko. P******** ay asterisk mo. Ingatan mo ang sarili mo, pabulong na sagot ni Jiang Sheng. Iniisip pa rin niya kung bakit mga elite tulad nila ang kailangang maghila ng rickshaw. Hindi rin niya maintindihan kung bakit tila masaya pa si Autumn Wind sa ganitong papel. Nang makita ng lahat sina Jiang Sheng at Autumn Wind na humihila ng bronze na rickshaw, doon lang sila natauhan. Karapat-dapat talaga si God's Daddy sa palayaw niya. Sobrang Diyos niya talaga. Paano niya napasunod ang wind string nang hindi siya napatay? Sigurado ba kayong hari lang siya at hindi isang deified? Imposible. Bawal pumasok ang mga deified sa core area. Pero nung ginamit niya ang pana, may substance change ang nilikha. Yung feather robe niya siguradong isa ring deified treasure. Siguro kaya siya naging sobrang lakas. Kaya pala hindi siya makuha ng Extreme King. Mas malakas pa siya kaysa sa inaakala natin. Nandoon ang ilang prinsipe at prinsesa ng Extreme King, ngunit wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na salakayin si Hansen. Napakabagsik ng ipinakita niyang kakayahan kaya lahat ay nanahimik. Sa core area, kahit ang Extreme King ay nag-aatubiling harapin siya. Maliban na lang kung makapagdala sila ng mga deified, si Hansen ay parang Diyos na hindi pwedeng banggain. Pinag-aralan ng lahat ng lahi ang video kung saan pinakawalan ni Hansen ang palaso. Ang malawakang paliwanag ay may misteryosong kapangyarihan ang feather robe niya. Posibleng ito ang dahilan kung bakit natapatan niya ang isang deified. Lintik na swerte niyan. Nakuha na niya ang Shield of Medusa's Gaze, tapos ngayon may feather robe pa siya. Ilan pa bang kayamanan ang meron sa kanya? Sigaw ng ika-6 na tiyo ng Extreme King habang pinapanood ang video. Mukhang hindi na natin siya mahuhuli sa core area. Kailangan natin siyang hanapin sa mga sistemang kaguluhan, mariing sabi ng ika-4 na tiyong si Meng Lai. Matagal nang hinahanap siya ni Spring Rain. Sana may dala silang balita pagbalik nila, sagot ng ika-6 na tiyo, bagamat halatang wala siyang gaanong inaasahan. Ngayon, malinaw na sa lahat ng lahi, hindi dapat galitin si Hansen sa core area. Kabanata 2556. Ang paglalakbay ni Hansen sa core area ay naging tahimik.
Bagamat maraming sumusubaybay sa kanya, wala naman sa kanila ang nang-ahas na manggulo. Pero iyon ang ikinadismaya ni Hansen. Wala man lang kahit mga demonyong naghahangad ng away. Gusto pa naman sana niyang makakuha ng mas maraming demon dolls, pero hindi na siya nabibigyan ng pagkakataon. Kinabukasan, nagpa siya si Hansen na palayain si Autumn Wind. Hindi na niya talaga kailangan ng tagahila ng rickshaw, at kung hindi rin lang darating ang mga demon, wala na rin namang saysay ang lahat ng ito. Mas mahigit, kapatid na Wind, tinupad mo na ang pangako mo. Pwede ka nang umalis ngayon. Maganda naman talaga ang ugali ni Autumn Wind, kaya ayaw siyang masyadong pahirapan ni Hansen. Pagkarinig nito, umiling si Autumn Wind ng mariin. Sabi niya, mas mahigit, hindi. Dahil natalo ako, kailangan kong panindigan ang kasunduan natin. Mas mahigit, buong araw ka nang naghila ng rickshaw. Sapat na yun, sagot ni Hansen, nagulat na gulat. Mas mahigit, hindi sapat ang isang araw, sagot ni Autumn Wind. Kailangan kong tulungan ka at ang dalawang ginang na ito ng kahit 1 taon. Hindi, 10 taon. Ikinagagalak kong makatulong sa inyong tatlo. Galit na galit si Jiang Sheng, at naisip niya. Mas mahigit, napakatanga mo. Gusto mo pang maging tagahila ng rickshaw. Tiningnan ni Hansen si Autumn Wind at sinabi ng malamig. Mas mahigit, hindi na namin kailangan ng rickshaw. Pwede ka nang umalis. Baka magkita pa tayo muli balang araw. Ayaw pa ring umalis ni Autumn Wind. Sabi niya, mas mahigit kahit hindi nyo kailangan ng rickshaw, baka meron pa akong ibang pwedeng gawin para sa inyo. Marunong akong manghuli ng xenogeneic, at magaling din akong magluto. Hayaan nyo akong maglingkod. Mas mahigit, umalis ka na habang buhay ka pa. Tigilan mo ang kadaldalan mo. Sabad ni Elysian Moon, na naiinis na. Napabuntong hininga si Autumn Wind. Mas mahigit, kung gusto nyo talaga akong paalisan, aalis na ako. Sana'y magkita pa tayong muli. Pagkatapos yun, iniwan niya ang tali at naglakad palayo. Palingga-lingga pa siya habang papalayo, na para bang ayaw pa niyang umalis. Para tuloy bakasyong marangya ang naging buhay niya bilang tagahila ng rickshaw, imbes na parusa. Mas mahigit, gagawin lahat ni Autumn Wind para sa magaganda. Babero talaga. Tumawa si Hansen. Alam niyang naroon lang si Autumn Wind para kay Elysian Moon at Gu Qingcheng. Pag-alis ni Autumn Wind, napatingin si Jiang Sheng kay Hansen. Mas mahigit, palayain mo na ako, palayain mo na ako. Ngunit sabi ni Hansen na malamig ang tingin. Mas mahigit, ano pa hinihintay mo? Hilahin mo na ang rickshaw. Mas mahigit, *siya naman. Galit na galit si Jiang Sheng. Gusto na niyang sapakin si Hansen, pero wala siyang magawa kundi hilahin ang karwahe. Gitling-gitling-gitling. Sa isang madilim na sulok ng mundo, isang mahinang ilaw ang nagliliwanag sa guho ng isang palasyo. Mas mahigit, matanda na pusa, sigurado ka bang pwede nang pumunta si Little Sacred Leader sa mga santuwaryo? Tanong ni Auntie May habang nakatingin kay Nine Life Cat. Mas mahigit, mas mabuti na sigurado ka. Kapag may nangyaring masama kay Little Sacred Leader, papatayin kita, banta ni Old Vulture, kasabay ng matalim na tingin. Tumawa ang matandang pusa. Mas mahigit, huwag kayong mag-alala. Hindi ako nagkakamali rito. Magiging king class si Little Sacred Leader. Ito na ang tamang panahon para kumulekta siya ng genes sa mga santuwaryo. Kapag naging king class na siya, magiging buo na ang self-cogwheel niya. Huli na para kolektahin pa ang mga genes. Kailangan niyang i-reset ang mga genes ng katawan niya bago siya maging king class. Mas mahigit, pero duke na si Little Sacred Leader. Sigurado ka bang ligtas pa siyang ipadala? Tanong ni Auntie May. Mas mahigit, oo, pero para sa kanya lang yan. Ako mismo ang susunod sa kanya para siguraduhing ligtas siya, sagot ng pusa. Mas mahigit, mas mabuti nga, malamig na sambit ni Auntie May. Pagkatapos magpaalam kay Little Flower, ang lalaki at pusa ay naglakad palayo sa guho, dala ang isang parol. Nagtungo sila sa dilim. Mas mahigit, matandang pusa, gusto kong makita ang nanay ko, sabi ni Little Flower habang hawak ang parol. Mas mahigit, syempre. Pero tandaan mo, mahal na mahal ka ng nanay mo. Kapag nakita ka niya, baka hindi ka na niya payagang umalis. Pero magugunaw na ang mundong ito, at kapag nangyari iyon, mamamatay ang nanay mo, ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo. Kapag hindi ka umangat sa antas, iiwan ka ng tatay mo, ng nanay mo, pati ng cute mong kapatid na babae. Nakita mo na siya sa video, di ba? Gusto mo ba siyang mamatay? Tanong ng pusa. Mas mahigit, ako lang ba ang makakaligtas sa mundo? Wala bang ibang paraan? Tanong ni Little Flower. Mas mahigit, ikaw lang ang tagapagligtas ng mundong ito.
Tanging ikaw ang makakapagligtas sa lahat, seryosong sagot ng matandang pusa. Mas mahigit, sige. Pupunta tayo sa santuwaryo. Hindi ko hahayaan masaktan ang mga magulang at kapatid ko. Ililigtas ko ang mundo, mariing sagot ni Little Flower. Mas mahigit, ganyan nga. Iligtas mo ang mundo, at muli kayong magsasama ng pamilya mo, sagot ng pusa habang tumango. Gitling gitling gitling. Sa First God Sanctuary, masayang kumari pa ng takbo si Tangminger habang tanggen ang kanyang kutsilyo. Papunta siya sa bukid para pumatay ng mga nilalang. Kakasimula pa lang niya sa santuwaryo, at kahit siya lang ang tao sa kanlungan, ayos lang sa kanya. Bigla niyang napansin ang dalawang nilalang na tumatakbo. Masayang sinugod ito ni Tangminger, pero nang makalapit, napaatras siya sa gulat, isang 12 anyos na batang lalaki at isang pas ang mukhang hayop. Mas mahigit, tao ka ba o hindi? Tanong ni Tangminger habang hawak ang kutsilyo. Mas mahigit, tao ako. Tao ka rin, di ba ate? Tanong ni Little Flower, sabik na sabik makakita ng tao. Bagaman kumalma si Tangminger, duda pa rin siya. Mas mahigit, huwag mo akong lokohin. Ang tao lang ay nakakapasok sa santuwaryo kapag 16 na. Mukha kang 12 pa lang. Paano ka nakapasok dito? Babo ka na sana si Little Flower para sumagot ng brag. May sumabog mula sa lupa. Isang centipede na 10 metro ang haba ang biglang sumulpat at umatake. Mas mahigit, tumakbo ka. Sigaw ni Tangminger, binuhat si Little Flower at tumakbo pabalik sa kanlungan. Alam niya agad, ito'y isang sacred blood demon centipede. Bagito pa lang siya sa santuwaryo, wala siyang laban. Kabanata 2557. Kakapasok pa lamang ni Tangminger sa mga santuwaryo. Bagamat hindi masama ang kanyang mga Geno arts, hindi pa napapalakas ang kanyang mga gene. Mahina pa siya at hindi niya kayang takasan ang dambuhalang demonyong alupihan. Agad itong nakaabot sa kanya. Bitbit pa rin ni Tangminger si Little Flower habang tumatakbo, ngunit biglang dumilim ang langit. Isang napakalaking anino ang tumabon sa lupa. Kahit hindi siya lumingon, alam niyang nakabukas na ang bibig ng dambuhalang demonyong alupihan sa itaas nila. Bakit ganito kalas ang swerte ko? Naiinggit ba ang Diyos sa matatalino? O baka naman dahil sobra akong matalino? Bulong ni Tangminger sa sarili. Maaaring sabihing madilim ang kanyang pananaw, at iyon na ang pinakabanayad na paraan ng pagsasalarawan. Hawak pa rin ni Tangminger si Little Flower habang tumatakbo. Nang makita niyang palapit na ang bibig ng dambuhalang alupihan, ibinato niya si Little Flower palayo. Tumakbo ka, sigaw niya, habang papalapit ang nakakatakot na bibig ng halimaw, parang nagdilim ang paningin ni Tangminger sa takot. Sa totoo lang, isa pa siyang menor de edad. Kamukha niya si Tang Xinliu, ngunit hindi pa siya kailanman naharap sa kamatayan. Kaya't labis siyang natakot. Ngunit bago siya tuluyang maabot, biglang bumagsak ang ulo ng dambuhalang alupihan sa lupa. Umangat ang lupa at nagliparan ang damo. Ang kanyang ulo ay bumaon sa isang hukay, at sa ibabaw ng katawan nito ay nakatayo ang batang may mapupulang labi at mapuputing ngipin. Nanlaki ang mga mata ni Tangminger. Nakatingin siya sa batang nakatayo sa ulo ng dambuhalang alupihan, iyon ang batang bitbit niya kanina lamang. Ate, ayos ka lang ba? Tanong ni Han Little Flower habang papalapit, may pag-aalalang nakapinta sa kanyang mukha. Hindi makakilos si Tangminger. Nakatingin lang siya kay Han Little Flower na parang nananaginip. Hindi siya makapaniwalang ang batang mukhang mas bata pa sa kanya ay nakatayo sa ulo ng isang sagradong hugis na dambuhalang alupihan. At parang napakadali lang nito sa kanya. Ate, anong nangyari? Tanong ulit ni Han Little Flower, akala niya'y nasaktan si Tangminger. Ipinatong niya ang mga kamay sa noo ng dalaga, handang magbigay ng enerhiya para hanapin ang posibleng sugat. Boom! Biglang gumalaw ang dambuhalang alupihan, pilit inaalis ang ulo mula sa lupa. Muling natakot si Tangminger at napaatras. Pinatakot mo si ate, humingi ka ng tawad. Galit na sigaw ni Han Little Flower sa alupihan. Nanginig ang katawan ng dambuhalang nilalang. Sa harap ng gulat ng mga mata ni Tangminger, yumuko ito at paulit-ulit na tumango sa dalaga, na parang humihingi ng tawad. Ha? Anong nangyayari? Nanaginip ba ako? Ito ba talaga ang sagradong hugis na dambuhalang alupihan? Bulong ni Tangminger sa sarili. Ate, ayos ka lang ba? Muling lumapit si Han Little Flower at ipinatong ang kamay sa noo ng dalaga. Namula ang mukha ni Tangminger. Napatras siya at tinanong, sino ka ba talaga? Tao ka ba? Bakit sumusunod sa iyo ang isang demonyong alupihan? Ang pangalan ko ay Han Little Flower, at tao ako. Hindi ba't sinabi ko na yan? Sabay turo sa dambuhalang alupihan. Hindi niya ako kayang talunin.
Kaya syempre, susunod siya sa akin. Han Little Flower, Han ang apelyido mo. May kaugnayan ka ba kay Uncle Hansen? Mabilis na tanong ni Tang Minger. Ako ang anak niya. Nakita mo na ba ang tatay ko? Napangiti si Little Flower nang marinig ang pangalan ng kanyang ama. Anak ka ni Uncle Han. Kaya pala, sabi ng lolo ko, kahit ano raw ay maaaring mangyari sa pamilyang Han kasi kakaiba sila. Hindi ako naniwala noon. Akala ko ako ang henyo, pero ang bata mo pa at ganyan ka nakalakas. Mukhang totoo nga ang sinabi ni lolo. Ate, saan ka pupunta? Hatid na kita, alok ni Han Little Flower. Hatid mo ako. Paano mo ako ihahatid? Tanong ni Tang Minger. Hinawakan siya ni Han Little Flower at dinala sa ulo ng dambuhalang alupihan. Kumuha siya ng banig mula sa kanyang bag at pinaupo si Tang Minger doon. Pagkatapos, naglabas siya ng ilang prutas para sa kanya. Habang lumulubog ang araw, tumatakbo ang dambuhalang demonyong alupihan sa gitna ng bukirin. Sa ibabaw nito ay nakaupo ang isang batang lalaki at isang dalagang babae. Mabilis ang takbo ng alupihan, pero ingat na ingat ito na huwag matagtag ang dalawa. Halatang hirap ito sa ginagawa. Kung makakapagsalita lang ang alupihan, malamang ay isisigaw nito, bakit ako ang malas na napili rito? Kuwait, lumunok ng panibagong King Class Xenogeneic Gene si Hansen. Mayroon na siyang 100 King Class Xenogeneic Genes. Tanong ko lang, gaano kaya ako katagal bago maging half-deified? Bulong niya sa sarili. Gusto na niyang i-upgrade ang kanyang dungeon area. Sa kasalukuyan, walang may lakas ng loob na guluhin siya sa core area. Umaasa siya kina-consume at big destroyed para kainin ang kanyang mga King Xenogeneic Genes. Umabot na sa ika-9 na antas ang dungeon area niya. Isang rank na lang at tatawid na siya mula sa King Class patungong half-deified. Sa kasamaang palad, nadismaya si Hansen. Kahit may 100 King Genes na siya, hindi pa rin umaangat ang antas ng kanyang dungeon area. Mukhang kailangan kong basagin ang limitasyon ng ika-9 na antas gamit ang sarili kong kapangyarihan, saka ito muling buuin upang maging half-deified. Hinala na niya ito noon pa. Kaya imbes na madismaya, ginamit niya ang mga King Xenogeneic Genes para i-upgrade ang Jadescan. Sa puntong ito, naiinis na si Hansen. Mas mabilis ang konsumo niya ng mga genes kaysa sa kaya niyang manghuli ng mga nilalang. Nauubos na ang kanyang reserba. Maraming King Xenogeneic sa core area, pero dahil sobrang laki ng lugar, inaabot siya ng ilang araw bago makahanap ng isa. Para sa ordinaryong King, okay lang yun. Pero para kay Hansen, kulang na kulang. Kailangan niya ng mas mabilis na paraan. Hindi pwede. Kailangan kong makahanap ng mas maraming King Xenogeneic Genes, isip niya habang pinaplano ang mga susunod na hakbang. Ang pinakamabilis ay ang muling manghuli ng deifieds kasama sina Dragon 1 o iba pa. Pero kung may tunay na deified creature, mas gugustuhin niyang siya ang pumatay dito. Walang saysay kung para lang sa ibang tao. Habang malalim siyang nag-iisip, biglang may hamarang sa kanyang daraanan. Bar! Napakamot si Hansen sa ulo nang makita ito. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa inis. Nakakairita ang taong ito. Hansen, diretso na ako. Gusto kong basbasan mo ako. Ano man ang hilingin mo, kaya kong ibigay, ani Bar habang hinaranggan siya. Sige. Bigyan mo ako ng 2,000 King Xenogeneic Genes, sagot ni Hansen na seryosong nakatitig kay Bar. Napanganga si Bar. 2,000 King Xenogeneic Genes. Sobrang laki nyon. Kabanata 2,558. 2,000 King na Xenogeneic Genes. Bakit hindi ka nalang mang-hold up? Isip ni Jiang Sheng. Kahit ang mga ordinaryong King class na nilalang ay wala ngang ganong kalaking ipon. Kahit ang mga half-deified ay bihirang magkaroon ng ganong dami ng King na Xenogeneic Genes sa imbakan nila. Mukhang si Barin ay hindi ganoong uri ng tao na nag-iimbak ng sobrang dami ng Xenogeneic Genes. Kaya madilim ang kanyang ekspresyon. Dahil na rin sa kanyang personalidad, wala rin siyang gaanong yaman. Kahit kaya niyang pumatay ng mga Xenogeneics, hindi naman niya kinokolekta ang mga genes ng mga ito. Kahit na gusto niyang manghiram, malamang ay wala rin siyang mapagkukuhanan. Wala siyang mga kaibigan. Ang tanging matalik niyang kaibigan ay si Dia Robert, pero malamang ay wala rin itong sapat para ibigay. Sige, hintayin mong makolekta ko ang mga Xenogeneic Genes. Kapag nakuha ko na ang hinihingi mo, hahanapin kita ulit, sabi ni Bar. Pagkatapos, binuksan niya ang core area hall at umalis. Hindi naman gaanong nabahala si Hansen. Malaki ang bilang na 2,000 King Xenogeneic Genes. Kung ang karamihan sa mga king ay hindi kayang maglabas ng ganong dami, mas lalo na sigurong hindi si Bar.
Pero sinadya ni Hansen ang presyo na iyon para magtakda ng pamantayan para sa mga nanunood sa kanya. Kung may ibang makarinig ng presyo at mag-alok ng 2,000, ayos lang sa kanya na magsakripisyo ng konting effort para bigyan sila ng biyaya kapalit. Kung makakuha siya ng 2,000 King Xenogeneic Genes, at may dagdag pa mula sa mga nahuli niya, sapat na iyon para iangat ang tatlong bahagi ng kanyang katawan sa ikasyam na baitang. Baliw siya, 2,000 King Genes. Totoo bang kaya ng biyaya niya na gawing deified ang isang tao? Tanong ng isang demonyo, habang pinagtatawanan ang balita. Ganon din ang iniisip ng iba pang nakarinig sa pag-uusap ni Hansen at Barr. Wala sa kanila ang naniniwala na kayang gawing deified ng isang tao si Lando nang dahil lang kay Hansen. Iniisip nilang baka may kakaibang pangyayari sa parehong oras, o baka may natagpo ang kayamanang mahiwaga. Posible ring may hindi pa kilalang puwersa sa bahaging iyon ng universo. Hindi maaaring si Hansen lamang ang dahilan ng pag-deify ni Lando. Bagamat tanggap nilang may kaunting epekto ang kapangyarihan ni Hansen, hindi sila kumbinsido na siya lamang ang dahilan. 2,000 King Class Xenogeneic Genes. Madaling pera yan. Ako, babasbasan ko na lang ang isang tao kapalit ng 1,000, reklamo ng isang half-deified na feather, punong-puno ng pagkadismaya. Nang marinig ito ng ikaapat na tiyuhin ng Extreme King na si Menglai, napakunot noo siya. Magsalita ang ika-6 na tiyuhin, sobrang sakam nitong si Hansen. 2,000 King Xenogeneic Genes. Kahit tayong mga deified ay hirap na makakuha ng ganyan karami. Kung talagang kaya niyang gawing deified ang isang tao, maliit na halaga lang ang 2,000, sagot ni Menglai. Paano magiging posible iyon? Kung totoo man, edi sana hindi na tayo nagpa-practice. Lahat na lang tayo pumila para sa kanyang biyaya, sabi ni Uncle Six na may halong panlilibak. Wala talagang naniniwala na magdadala si Barr ng 2,000 King Xenogeneic Genes para sa biyaya ni Hansen. Maging si Hansen mismo ay hindi rin naniniwalang mangyayari iyon. May ilang demonyo ang lumipad sa kalayuan at sumigaw, Hansen, masyadong mahal ang 2,000 King Class Xenogeneic Genes. Pwede bang tumawad? 1,000 na lang ang kaya naming ibayad para basbasan mo si Ginoong G. Hindi pwede. Pero kung gusto niyong palayain siya, magbayad kayo ng 500 King Class Xenogeneic Genes, sagot ni Hansen habang itinuro si Jiang Sheng. Napangiti si Jiang Sheng sa narinig. Gusto niyang bayaran ng iba ang ransom niya para hindi na siya kailanman hilahin ng karwahe. Iyong basbas, tanong ng nag-uusap na demonyo na may halong kalituhan. 500 para sa kalayaan. 2,000 para sa biyaya. Walang diskwento, simpleng sagot ni Hansen. Napakamahal niyan. Hindi namin kayang dalhin ang ganyang dami ng Xenogeneic Genes, sagot ng demonyo. Nang sinabi kong 2,000, binigyan ko pa kayo ng 50% diskwento. Sa susunod, hindi na ganon kababa ang presyo, babala ni Hansen. Nang marinig ito ng Demon King, naunawaan niyang hindi na bababa pa ang presyo. Hindi ko na kailangan ng biyaya. Palayain mo na lang ako. Mabilis na sabi ni Jiang Sheng. Hindi rin naman siya naniniwalang kaya siyang gawing deified ni Hansen. Ang 2,000 King Xenogeneic Genes ay parang lantaran na pagnanakaw. Matagal pang nag-usap ang mga demonyo hanggang sa napapayag silang magbayad ng 500 King Class Xenogeneic Genes para sa kalayaan ni Jiang Sheng. Ayaw mong basbasan kita, maliit na halaga lang ang 2,000. Pag hindi mo ito kinuha ngayon, tiyak na mas mahal na ito sa susunod, ani Hansen na may ngiti. Wala namang magbabayad ng 2,000 King Class Xenogeneic Genes para sa mga biyaya mo, sagot ni Jiang Sheng sabay talikod. Ayaw na niyang makita pa si Hansen kailanman. Tinignan ni Hansen ang tambak ng King Class Xenogeneic Genes na ibinigay ng mga demonyo. Naisip niyang maganda itong negosyo. Kung wala nang magbabayad para sa biyaya, pwede niyang gamitin si Baywatch para makipagtawaran sa Extreme King. Kung ibenta niya ang prinsipe pabalik, siguradong may magandang kapalit iyon. Pero iniisip niyang mas mabagal magbayad ang Extreme King kaysa sa mga demonyo. Isa sila sa 3 pinakamatataas na lahi sa buong Geno Universe, kaya kailangan nilang panatilihin ang reputasyon nila. Posibleng hindi sila pumayag sa ransom. Dahil wala nang humihila ng rickshaw, ibinalik ito ni Hansen sa Destiny's Tower. Doon ito nagmula sa Alliance. Lumipad siya kasama sina Gu Qingcheng at Elysian Moon. Lumilipad sa espada si Gu Qingcheng, habang ginamit ni Elysian Moon ang kanyang payong para lumutang. Napakaganda ng tanawin. Lumipad si Hansen ng mag-isa. Mayroon siyang mga armas, pero iniisip niyang hindi maganda kung lilipad siya gamit ang rocket launcher o sniper rifle. Kaya lumipad na lang siya ng natural.
Matapos ang kalahating araw ng paglipad na walang makita kahit isang core xenogeneic, biglang may nakita siyang isang bagay na mabilis na lumilipad papunta sa kanya. Nang mas mapagmasdan niya ito, nakita niyang si Bar pala iyon. Hansen, naihanda ko na ang 2,000 King Class Xenogeneic genes. Kailan mo ako babasbasan? Tanong ni Bar ng diretsahan. Talagang gusto mong basbasan kita? Tanong ni Hansen na may halong gulat. Kung hindi, bakit pa ako pupunta sa iyo? Kailan ka magsisimula? Sabik na tanong ni Bar. Bayaran mo muna ako, tsaka ko sisimulan ang basbas. Kapag nasa akin na ang 2,000 King Xenogeneic genes, sisimulan ko agad. Sandaling tumigil si Hansen bago muling nagsalita, pero tandaan mo, biyaya lang ito. Hindi ko garantiyang magiging deified ka. Depende yan sa potensyal ng genes mo. Ayos lang, basta may pag-asa. Hintayin mo ako dito, kukunin ko ang mga xenogeneic genes, sagot ni Bar, saka umalis sa core area. Pagbalik niya, may daladala na siyang parang bundok ng King Class xenogeneic genes. Maraming King Class na nilalang ang nanunood kay Hansen. Napahinto sila sa nakita nilang dami ng xenogeneic genes. Agad na kumalat sa buong universo ang balita na ibinigay ni Bar kay Hansen ang 2,000 King Class xenogeneic genes kapalit ng biyaya. Baliw na si Bar. 2,000 King Class Xenogeneic genes kapalit ng basbas ni Hansen. Sayang lang yun. Walang paraan na kay Bar lahat yun. Malamang ibinigay ng pinuno ng Destroyed. Gustong-gusto talaga ng Destroyed na magkaroon ng isang deified. Handa silang gumastos ng ganyan para sa seremonyang yan. Maraming King Class na nilalang ang lumapit para manood. Gusto nilang makita kung ano ang resulta ng biyayang matatanggap ni Bar. Marami ang naglabas ng kanilang mga kamera para i-stream ang pangyayari sa kanilang mga kasamahan. Kabanata 2559. Pwede na ba nating simulan ang proseso ng pagpapala? Tanong ni Bar habang nakatayo sa ibabaw ng malaking bante ng King Class Xenogeneic genes. Sige, sandali lang. Magsisimula na tayo. Ilalagay ko lang muna itong mga xenogeneic genes sa imbakan. Dinala ni Hansen ang mga genes papasok sa kanyang core area hall at inilagay lahat sa Destiny's Tower. Pagkatapos ay bumalik siya sa core area. Magsimula na tayo ngayon, sabi ni Hansen habang lumalapit kay Bar. Tapos ay nagtanong siya ng may pagtataka, bakit gusto mong i-bless kita? Hindi maintindihan ni Hansen kung bakit. Alam niya na malakas ang willpower ni Bar, kaya nakakapagtaka na bigla itong desperado para sa pagpapala. Sa pagkakakilala niya sa ugali ni Bar, tila hindi ito karaniwan. May isang tao akong nais talunin. Pero para magawa iyon, kailangan kong makamit ang mas mataas na lakas. Kailangan ko yun ngayon, sagot ni Bar ng may matinding determinasyon. Sino naman yang, mapalad na tao? Halos masabi na ni Hansen ng malas, pero binago niya ito sa mapalad. Sa huli, customer pa rin si Bar. At alam niyang hindi magandang maging kalaban ito. Kaya inisip niya na nakakatawa lang ito, at hanggat hindi siya ang tina-target, ayos lang. Si Dollar, sagot ni Bar. Nanlaki ang mata ni Hansen sa narinig. Pagkatapos ng kalahating araw ng pag-iisip, lumabas na siya mismo ang taong gustong lampasan ni Bar. Interesting. Matapos ang panandaliang pagkabigla, binigyan niya si Bar ng isang alang-ineng thumbs up. Wala na siyang lusot, nakuha na niya ang bayad, kaya kailangan na niyang gawin ang pagpapala. Tumayo si Bar ng matuwid na parang tore habang marahan na inilagay ni Hansen ang kanyang mga kamay sa noo nito, parang isang pari. Sinabi niya, ako, si Hansen, sa ngalan ng lahat ng mga Diyos, pinagkakalooban kita, Bar, ng walang hanggang banal na kapangyarihan, binubuksan ang pintuan ng tadhana. Ginawa ni Hansen ang sarili niyang parang Diyos. Isang mainit na liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga kamay. Naging mapula ito habang pumapasok sa katawan ni Bar. Bagaman sinasabi niya ito, umaasa siyang hindi tuluyang magiging deified si Bar. Kapag naging matagumpay ito, isa na naman siyang bagong kaaway, at mas malakas pa. Maraming elite ang nanunood, kapwa sa core area at sa labas ng universo. Wala ni isa sa kanila ang kumurap. Pinanood nila ng buong atensyon si Hansen habang hawak ang noo ni Bar. Mas matangkad si Bar kay Hansen, pero ngayon, mukha siyang isang apostol na ini-induct bilang monghe. Pumikit siya at hinayaang pumasok ang dugong liwanag na enerhiya sa kanyang katawan. Ang self-cogwheel ng Blood Pulse Sutra ay kumonekta sa sariling cogwheel ni Bar. Nang umikot ang cogwheel ni Hansen, umikot rin ang kay Bar. Nakita ni Hansen na itim ang cogwheel ni Bar, itim na parang bakal. May mga triangular na simbolo ito at sa bawat sulok ay may mga mukhang walang detalye.
Bagaman walang natatanging katangian ang mga mukha, napansin ni Hansen na ang isa ay babae, isa ay lalaki, at ang ikatlo ay halos imposibleng makilala, napakalabo, at hindi matukoy ang kasarian. Dia Robber, sa tingin mo ba'y mapapa-defy ni Hansen si Bar? Tanong ng isang deified na si Arthur mula sa Destroyed kay Dia Robber. Maaaring hindi siya maging deified, pero sigurado akong makakakuha siya ng malaking pakinabang, sagot ni Dia Robber. Kumunat ang noo ni Arthur. Dia Robber, sobra mong pinapaboren si Bar. Kung alam mong baka hindi siya maging deified, bakit mo siya pinautang ng napakaraming xenogeneic genes? Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin ito papayagan. Yumuko si Dia Robber. Ginoong Arthur, ako ang nagpautang ng King Xenogeneic genes. Mababayaran din yun sa tamang panahon. Huwag kayong mag-alala. Umiling si Arthur. Sinasabi ko lang, huwag mong palakihin masyado ang ulo niya. Hindi naman siya purong destroyed. Tumawa si Dia Robber. Oo, hindi nga siya purong dugo, pero wala nang mas hihigit sa talento niya. Lahat alam iyon. Magaling nga siya, pero dahil sa halo niyang dugo, maliit ang tsansa niya maging deified, tugon ni Arthur. Kaya nga tinutulungan ko siya. Maaaring hindi siya ma-defy ni Hansen, pero matutulungan ng pagpapalang ito na patibayin ang kanyang pinaghalong genes. Baka ito na ang pagkakataon niya, kalmadong sagot ni Dia Robber. Old 4, ano sa tingin mo mangyayari sa pagpapalang ito? Tanong ng sixth uncle habang umiinom ng tsaa. Mahirap sabihin, mahina at seryosong sagot ni Menglay. Mahirap, baka nasayang lang ang 2,000 King Xenogeneic genes. Para saan? Para lang i-level up ang isang king. Sobrang taas ng inaasahan ng Destroyed sa mitong yan tungkol kay Hansen, natatawang sabi ng sixth uncle. Hindi sumagot si Menglay at nanatiling nanunood. Lahat ay nakatuon ng mata kay Bar. Nang tuluyang umikot ang kanyang self-cogwheel, nagsimulang lumiwanag ang mga simbolo nito. Nagsimulang magbago ang katawan ni Bar sa kakaibang paraan. Hindi siya purong destroyed. Mayroon siyang 3 mukha, pero hindi 3 ulo. Puro lalaki ang mga ito. Wala rin siyang 6 na braso. Sa unang tingin, hindi mo iisiping isa siya sa mga destroyed. Pero habang umiikot ang kanyang cogwheel, nagbago ang kanyang 3 mukha. Ang nasa harapan ay naglaho, ang nasa kaliwa ay naging mas maskulado, at ang kanan ay naging mas pambabae. Ang kaliwang mukha ay mukhang demonyo. Ang kanan ay mukhang mapagkumbaba, kahawig ng isang Buddha. Ang gitna ay nanatiling walang ekspresyon. Boom! Kasabay nito, may malawak na pagbabago sa katawan ni Bar. Parang mga lobo ang kanyang kalamnan, lumulobo hanggang sa halos sumabog. Para siyang buhay na simbolo ng lakas. Ang nakakatakot na destroyed power ay dumaloy mula sa kanya na parang itim na lava. Natunaw ang kanyang katawan, at lumitaw ang itim na buto. Hindi ito ordinaryong buto, itim na parang bakal. Pero kakaiba sa pangkaraniwan ang pagkakaayos, lalo na sa bungo. 3 mukha ang nakapaloob dito, demonyo, Buddha, at blangkong gitna. Nasunog ang kanyang kalansay sa loob ng itim na apoy ng kapangyarihan. Sa harap ng maraming elite na nanunood, nagsimulang sumigaw ang kanyang 3 mukha. Ang kaliwa ay sumisigaw na parang demonyo. Ang kanan ay nagdadasal. Ang gitna, na walang bibig, ay tahimik na sumisigaw. Sa mga sigaw na iyon, sumabog ang lakas ni Bar. Nabalot ang kanyang kalansay ng enerhiya. Nagliyab ang kanyang destroyed power tulad ng isang itim na araw. Hindi na siya si Bar na kilala nila noon. Habang patuloy na lumalakas ang itim na kapangyarihan, biglang may lumitaw na puting tuldok. Parang maliit na araw sa gitna ng dilim. Ang itim na lakas ay unti-unting naging puti. Imposible, bulalas ng sixth uncle. Nanlaki ang kanyang mata sa gulat, nakalimutan ang tasa ng tsaa sa kamay. Nakatuon na lang siya sa puting tuldok ng kapangyarihan. Ang puting tuldok na iyon ay maliit, pero bilang isang deified, alam niyang isa iyon sa mga substance chains, isang bagay na tanging mga deified lang ang meron. Kabanata 2560. Habang patuloy na lumiwanag ang puting ilaw sa gitna ng kadiliman, lalo itong naging kapansin-pansin. Maraming mga deified na nilalang ang nakapansin sa presensya nito, at nabigla ang kanilang mga mukha. Habang nanunood sa pamamagitan ng video screen, napansin ni Jiang Sheng ang puting tuldok. Napakaliit pa rin ang tuldok na iyon, kaya hindi pa siya sigurado kung ang ibig sabihin ba nito ay naging deified na si Bar. Iyan ay substance chain. Isa iyong substance chain. Magiging deified na si Bar, bulalas ni Moldo, na nasa tabi niya. Napakunot ang kanyang mukha, at tila hindi makapaniwala. Ano ang sinabi mo, Ginoong Moldo? Akala ni Jiang Sheng ay mali ang kanyang narinig kaya't pinakiusapan si Moldo na ulitin ito.
Ngunit bago pa makasagot si Moldo, nakuha na nila ang malinaw na sagot. Biglang lumaki ang puting tuldok, at ang itim na destroyed na kapangyarihan ay naging puti. Parang apoy ito na bumalot sa katawan ni Bar. Itim lamang ang kanyang mga buto na naiwan, ngunit unti-unti na rin itong nagiging puti. At ang puting destroyed na kapangyarihan ay nagsimulang muling buuin ang kanyang laman. Boom! Bago pa man makalabas si Bar mula sa puting kapangyarihan, tila napunit at umikot ang tela ng kalawakan. Para bang bumagsak ang universo. Nahulog si Bar sa espasyong iyon at biglang naglaho. Nang mawala si Bar, tumigil din ang nakakakilabot na pagbagsak ng espasyo. Anong nangyari? Hindi pa yata siya tapos magbago. Bakit siya nawala? Tanong ng marami, litong-lito sa kanilang nasaksihan. Naging deified siya. Hindi pinapayagan ng core area ang mga deified. Kaya nang naging deified siya, automatiko siyang tinanggal ng core, paliwanag ng isang nakakaalam. Si Bar, naging deified, gulat na sabi ni Jiang Sheng. Ngunit kasunod nito'y labis ang kanyang panghihinayang at pagkainggit. Kung siya lang sana ang nagbayad ng 2,000 gems, baka siya na ang naging deified ngayon. Talaga, naging deified si Bar. May ilan sa mga manunood na hindi makapaniwala sa nasaksihan. Deified na siya, imposible ito. Gusto mong sabihin si Hansen na naman ang nakagawa nito. May makakapagpaliwanag ba kung paano ito nangyari? Ninong ng Diyos siya, kaya nga, at ito ay patunay. Totoo nga ang kakayahan niya. 2,000 King's genes. Iyan lang ang kailangan para maging deified. Nababaliw na yata ang mundo. O ako ang nababaliw. Simula kailan naging ganyan kamura ang pagiging deified? Sa mga sandaling iyon, tila nabaliw ang buong universo. Lahat ng tumingin kay Hansen ay hindi na siya tinuturing bilang isang ordinaryong tao. Para na siyang estatwa ng isang Diyos na pinagdadasalan. Lahat gusto siyang lapitan, yumuko, at ipaabot ang kanilang mga noo para sana ma-deified. Talaga bang naging deified si Bar? Titig na titig si Sixth Uncle sa kanyang screen, nakanganga at hindi na makasara ang bibig. Hanggang sa umalis si Hansen sa core area, tila wala pa rin ito sa sarili. Madali lang alamin kung totoong naging deified si Bar. Magpadala tayo ng tao sa destroyed at malaman natin ang totoo, sabi ni Meng Lai. Lahat ng leader ng mga lahi ay may parehong iniisip. Gusto nilang kumpirmahin ang nangyari kay Bar. Ngunit hindi na nagtagal si Bar sa pagtatago. Tumayo siya sa harap ng publiko, at hayagan niyang ipinakita ang lakas ng pagiging deified. Naging deified talaga siya. Wala nang pagdududa. Lahat ng miyembro ng matataas na lahi ay tumingin kay Hansen na parang baliw. Lahat ay iwinawagayway ang kanilang mga xenogeneic genes, umaasang sila naman ang bibigyang basbas. Oo, mataas ang bilang na 2,000 genes, pero kung kapalit ay pagiging deified, bali wala na ito. Sulit na sulit. Kung papayag si Hansen na magbigay pa ng basbas, handang magpakalugi ang bawat lahi. Napanood ni Arthur ang pagkaka-deified ni Bar. Tuwang-tuwa siya, 2,000 king genes lang, kapalit ay isang deified. Sulit na sulit. Maging si Dia Robber ay nagulat. Akala niya ay polalikasan lang ni Hansen ang genes ni Bar. Hindi niya inakala na magiging deified agad ito. Mas nakakatakot ang taong ito kaysa kay Bar, wika ni Dia Robber. Ngunit hindi lang siya ang nakakaramdam nito. Marami pang ibang mga elite ng mga matataas na lahi ang natatakot kay Hansen. Isa itong uri ng takot na hindi pa nila naranasan noon. Isang nilalang sa King class ang gumagawa ng mga deified. Masakit sa isip. Binago niya ang buong universo. Ngunit para sa mga ordinaryong kings at mga mararangal, milagro lang ito. Napakalakas ni Ninong. Pero wala akong 2,000 genes. Kung meron man, baka lumapit ako sa kanya para bigyan ako ng basbas. Hindi ko rin kaya ang presyo. Tanggapin kaya niya ang babae kapalit. Ibibigay ko katawan ko kung sakali. Tigilan mo nga ang pag-iilusyon mo. Tumingin ka sa salamin. Singganda mo ba ang 2 babae ni Ninong? Punyeta. Nasa kanya na lahat ng maganda, kapangyarihan, yaman, at mga babaeng ubod ng ganda. Tinawag na ngayon si Hansen bilang Godfather. Dati tinatawag siyang Ama ng Diyos, pero palihim lamang iyon. Ngayon, karaniwan na ang tawag na Godfather, kahit na parang titulo ito ng isang pari. Iba ang kahulugan nito ngayon. Pero si Jiang Sheng ang pinaka-depressed ngayon. Siya ang nagtulak ng riksyo ni Hansen ng matagal. Nagbigay pa siya ng 500 king class genes. Wala siyang nakuha, samantalang si Bar naging deified. Kung mabibigyan ng pagkakataon si Jiang Sheng na bumalik sa nakaraan, sigurado siyang sasabihin niya kay Hansen, oo, ibibigay ko. Kung alam lang niyang kayang gawing deified ni Hansen ang iba, mas hihigit pa siya sa 2,000.
Kaya niyang magdoble. Ang problema lang, walang naniwala noon na may ganoong kapangyarihan si Hansen. Tunay nga, napakahirap paniwalaan. Paglabas ni Hansen sa core area, nagsilabasan ang mga hari ng bawat lahi at nagulat siya. Guru Hansen, dala ko ang 2,000 King Xenogeneic genes. Kung papayag kang basbasan ako, ibibigay ko agad. Tumabi ka nga, 2,000 lang dala mo. Ganyang kababa ang offer mo kay Ninong. May dala akong 2,500. Ako dapat mauna. Ako may 3,000. Maging si Jiang Sheng ay may dalang 2,000, pero nang makita ang dami ng tao, nawalan siya ng pag-asa. Labis ang kanyang panghihinayang.